Inayos ko na para mas mabilis. I-discuss ko ang current situation. Ngayon, dahil current situation to, hindi ko alam kung sino ka dito. Okay? Pwedeng ikaw to. Kung hindi man ikaw, ay baka partner mo. Okay? So, bahala ka na kung saan ka makarelate. Kung makakarelate ka. Pero kung hindi, di wag mo na panoorin. So, simulan na natin. Dito sa side na to. Ito kasi silence code. Silence code din to. No contact itong reading na to sa madaling salita. Pero ito, curious yung isa sa inyo. Parang ang dating, gusto niya, may desire siya na i-communicate yung partner niya. Desire yon, okay? Hindi ba sure kung gagawin niya. Desire lang. Gusto niya ng communication kasi nga, no contact sila. Yung energy na to, na sinasabi ko, energy ng babae. Okay? Hindi ko alam kung sino ka dyan. Ikaw ba yung babae? O ikaw yung lalaki? Pero mukha kasing mag-asawa tong dalawa. Queen of Pentacles, King of Cups, who knows? Baka yung iba sa inyo ay isa sa Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. O isa sa Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. O pwedeng nasa Sun, Moon, Rising, Venus, Mars. O Jupiter sa birth chart. O dominant ito sa birth chart. So dito, silence code din to, 'di ba? Pati to, sila silence code. Ito, curious ka kung ikaw man yung babae. Pero again, di ko alam kung anong gender mo. Mahirap kasi pag ganito. Na hindi ko alam kung sino yung bida. Anong pronoun gagamitin ko? She o you? He o you? So, dito yung lalaki. Kasi may lalaki na tayo dito. Ang dating, nasa malayo siguro to at dahil may dastaw tayo. Pwede rin kasi may kinalaman siya sa long distance. So, ang dating sa akin, long distance relationship to. Kasal sila. Kasi may tayo. King of Cups, Queen of Pentacles. Kasal o may anak sila. So, ayan. Nasa malayong lugar yung lalaki. Marami namang possible scenario, pero yun yung pumasok sa isip ko. Nasa malayo yung lalaki. Tapos no contact. Ngayon, punta tayo sa current feelings niya. Kung ito yung kwento mo, punta tayo sa current feelings niya, mamaya current feelings mo. So, game. Current feelings niya. Well, actually, siya talaga. Siya yung naka-defense mode dito. Siya yung kaya makipag-usap. Pero ikaw din, ayaw mo rin. Ba't ganun? Ewan ko kung anong nangyari sa inyo. Mamaya, sabihin ko kung ano nangyari. Ba't ayaw makipag-usap
ng partner. Pero siya yung ayaw makipag-usap. Nagsiself-sabotage siya. O nahihirapan siya sa sitwasyon niya. Who knows? Kasi siya yung nasa malayo. Tingin ko siya yung nasa malayo. Pina-universe na lang niya yung kanyang kabalaran. So, dito mukhang babae yung bida. Usually naman kasi. Babae. Kasi marami yung nanonood sa akin na babae. So, ang dating, mas pinapanigan ko sila kasi sila yung viewers ko eh. Mas marami sila kaysa sa lalaki. So, ang dating sa akin, ayaw makipag-usap ng partner mo. Either nagsiself-sabotage siya sa connection nyo, o nahihirapan siya sa ibang bansa, o kung nasan man siya, kasi mukhang magkalayo kayo. Dumadaan siya ng kahirapan, may poverty tayo dito. Tapos parang pina-universe niya na lang ang kabalaran niya o connection niyo. Ngayon, pupunta tayo sa feelings mo para malaman natin kung para sa iba to, itong reading o hindi. Non-action, no? Ayaw mo rin makipag-communicate. May desire ka, pero siguro, for some reason, nag-aalinlangan ka kung may message mo ba o hindi. Kasi, natatakot ka na baka pag message mo ay hindi siya mag-reply. So, ang dating sa akin, sa sobrang pag-iisip, wala kang ginawa. Ganun lang. Yari kaya non-action dito. Wala kang ginagawa. Pero nag-spy ka. Ni-spy mo siya. Curious ka kasi. Ano bang nangyayari na sa kanya? Ba't di siya nagpaparamdam? So, ang ginagawa mo, tinitingnan mo yung social media niya. Naghanap ka ng information doon. Para malaman kung kamusta na yung partner mo kasi hindi nga nagpaparamdam. Pero dito sa The Web Viva, cause and defect ang dating sa akin kasi ay pwede rin may kinalaman sa karma. So, ang dating sa akin, yung iba sa inyo ay nagwi-wish ng karma sa partner. Siguro dahil hindi siya kinakausap. Kaya yun. Kaya may karma tayo dito. Anyways, punta tayo dito sa susunod. Meron tayo perfect timing. It's up to you. At don't stop. Itaas nga natin yan. So yan, meron tayong perfect timing. It's up to you. Don't stop. Dahil mahirap intindihin, naglagay ako ng ibang cards pang clarify. Yung perfect timing natin ay tungkol sa strength. Perfect timing para maging strong. During this time na no contact kayo, magkaroon ng self-control. Ngayon, itong it's up to you. Nung bumunot ako ng card, lumabas tong death card at itong the moon. As in, magkasama siya. Yung isang bunot, dalawa agad lumabas.
May death code tayo tapos the moon. So, it's up to you, death code the moon. So, ang dating sa akin, dalawa yung possible dito na sagot. It's up to you kung i-end mo na ba yung intuition mo, hinala mo, o i-end mo na yung fear mo. Mamaya, clarify ko ulit. Bakit ganyan? Ba't ganyan yung lumalabas? May intuition, may fear. Eto, don't stop. Don't stop clarify ng Wheel of Fortune. Don't stop in a way na wag mo munang itigil ang connection nyo. Kasi may death code tayo, di ba? Pwede rin ganon. Yung iba sa inyo, siguro, nahihirapan na. Kasi nga, no contact. Don't stop na i-end. I mean, paano ba explain? Wag mo munang i-end yung connection nyo. Don't end. Ganun ang dati. Pero sabi, don't stop. Don't stop yung connection. Okay? Kasi may the Wheel of Fortune tayo na pwede ring may kinalaman sa improvement. Ayun o. Hindi pala kita yun. Improvement. So, mag-improve pa ang lahat. Ngayon, yung burning question. Yung burning question kung ano ba tong the moon? Bakit may the moon tayo? Kasi, di ba, ibang meaning ng the moon ay deception. Ayun, nakalagay naman. Deception. Tapos, meron pang death card na parang maiisip ng iba. May third party ba? Napaisip din ako. So, ang ginawa ko, kinalarify ko. May iba ba? Bakit may the moon tayo? At bakit nag-come up ako sa kanina na conclusion ko dun sa it's up to you. Plus death code at the moon. Kasi nga, kinlarify ko, wala namang wala namang third party. Ang problem lang ay work. Kasi dito, near future natin, magwa-worry yung iba sa inyo sa takbo ng marriage. I mean, magwa-worry sa security ng marriage. Tapos, inisip ko nga kung bakit nagwo-worry, dahil ba sa presence ng the moon? Kung may iba ba? Tapos, kinlarify ko, wala naman. Busy lang talaga sa work. So, to summarize this all, nalala nyo, yung sabi ko kanina may poverty. Hindi ko na papakita yung card kasi nakita nyo naman. Nahirapan akong mag-assemble o mag-arrange ng mga cards, nagugulo. So, sa madaling salita, nahihirapan siya sa abroad o sa trabaho niya. Kaya siya nagsiself-sabotage. Kasi nahihirapan siya doon. Kung nasan man siya ngayon, kasi nga mukhang LDR to. Nahihirapan siya sa work niya. Hindi ganun siguro kalaki yung sahod niya doon. O dumadaan siya ng financial issue. Pero, kung sasagutin
Ang tanong kung may iba ba siya doon, kaya ba siya hindi nagpaparamdam? Ay dahil may iba na siya? Wala. Busy lang talaga siya doon sa work. Kasi nga, ayan nga, clarify natin, may 8 of Pentacles tayo. Work yan. Work card yan. So, busy lang talaga siya sa work. Siguro, gusto niya mag-earn ng mas maraming kita, kaya nagpapaka-busy siya doon. Who knows? Pero walang iba. Walang someone else. Anyways, punta tayo sa clue. Magbibigay ako ng 8 clue, pero wag masyado mag-pay attention dito. Dahil dagdag info lang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. So may clue tayo, letter L. Tahimik. Possessive. Mataba. Rebel. Manipis ang kilay. Yung iba sa inyo, may someone na magbabalik. At yun ay friend. Friend na hindi na nakakausap o pwedeng ex-friend. So, yan yung taong magbabalik para sa iba sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.